This is this second day, no, ng November. Maring marami sa ating kahapon ay nasa sementeryo, no? Inalala natin ang ating mga yumaong mga mahal sa buhay. So, tayo po ay pansamantalang liliban sa ating serye ng pag-aaral sa Book of Genesis, no? At dahil today is the ang tawag dito? Araw ng mga kaluluwa, mga patay, ano? Meron po tayong special na mensahe para sa araw na ito. Pagbubulayan po natin ang aklat na Unang Samuel, pakibukas po ng inyong mga Bible sa Unang Samuel chapter 28 verse 3 to 25. Unang Samuel 28 verse 3 to 25. Unang Samuel 28, 3 to 25. Basahin po natin ang sabay-sabay ang teksto. Ang akin pong Bible ay Magandang Balita Biblia. Unang Samuel 28, verse 3 to 25. Patay na noon si Samuel at ipinagluksa siya ng buong Israel. Siya'y inilibing nila sa Rama, sa kanyang sariling bayan. Noon ay pinalayas na ni Saul ang mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay at ang mga manghuhula. 4. Ang mga Pilisteo ay nagkampo sa Sanim at sina Saul naman ay sa Gilboa. Nanginig sa takot si Saul nang makita niya ang hukbo ng mga Pilisteo. Nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit na sa pamagitan ng panaginip ni sa pamagitan manang Urim, unang mga propeta. Dahil dito, inutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap sa mga espiritu ng namatay upang siya ay tanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganoong babae sa Endor. Nagbalat kayo si Saul, isinama niya ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad. Gabi na nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa babae, tingnan mo nga kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu ng sino mang sasabihin ko sa iyo. Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay at ang mga manghuhula? Bakit mo inlalagay sa panganib ang aking buhay? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos ng nabuhay, hindi ka mapaparusahan dahil sa gagawin mong ito. Itinanong ng babae, kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya. Nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito, sinabi niya kay Saul, bakit ninyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul. Sinabi ni Saul, huwag kang matakot, ano ba ang nakita mo? Isang espiritu na lumilitaw mula sa lupa, sagot ng babae. Itinanong ni Saul, ano ang hitsura? Isa siyang matandang lalaking nakabalabal, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae, kaya siya ay nagpatira pa at nagbigay galang. Itinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Sumagot siya, may malaki akong suliranin. Sinasalakay kami ng mga Pilisteo. Tinalikuran na ako ng Diyos at ayaw na niyang magpahayag sa akin, maging sa mga propeta o sa mga panaginip. Ipinatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. Sinabi ni Samuel, bakit magtatanong ka pa sa akin, gayong tinalikuran ka na ni Yahweh at siya'y kaaway mo na? Iyan na ang katuparan ng ipinasasabi niya sa iyo. Inalis na sa iyo ang pagiging hari at ibinigay na kay David. Hindi mo sinunod ang kanyang utos na lipulin ang mga Amalekita. Kaya ginagawa niya ito sa iyo. Ikaw at ang buong Israel ay ibinigay na ni Yahweh sa kamay ng mga Pilisteo. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay rin sapagkat niloob na ni Yahweh na mahulog kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Hanggang 25 po tayo.
verse 20, dahil sa matinding takot sa sinabi ni Samuel, biglang nabuwal si Saul sa lupa. Bukod dito, hinang-hina na siya dahil sa pagod at gutom sapagkat maghapot magdamag na siyang hindi kumakain. Nilapitan siya ng babae at nakita niyang takot na takot si Saul. Kaya sinabi niya, Pinagbigyan ko po ang inyong kahilingan kahit alam kong nakataya ang aking buhay. Ngayon po, ako naman ang hihiling sa inyo. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain para lumakas kayo at makapagpatuloy sa inyong lakad. Sumagot si Saul, ayokong kumain. Ngunit pinilit siya ng kanyang mga tauhan at ng babae. Pumayag na rin siya at pagkatapos ay naupo sa isang higaan. Ang babae ay may isang pinatabang guya. Dali-dali niya itong kinatay. Nagmasa siya ng harina, ginawa itong tinapay na walang pampalasa. Saka inihain kay Saul at sa mga kasamahan nito. Pagkakain, nagmamadali silang umalis. Purihin po ang Diyos. Ang atin pong binasang talata ay turing ng ibang mga mag-aaral ng Bible na pinakamadilim sa pahina ng aklat ng unang Samuel. Laman ang binasa nating teksto ang tungkol sa naging pagbagsak ni Saul, ni Haring Saul, ang kanyang matinding takot, ang kanyang pagsangguni sa espiritu ng namatay, ang kanyang pagmamatigas, ang hindi pagsisisi, at ang kanyang kapahamakan, eventual na kapahamakan. Halos wala kang makitang maayos o magandang kaganapan sa kwento sa buhay ni Saul, sa chapter na ito. Anong nangyari po kay Haring Saul? Para humantong sa itong kalagayan na kahit sa kabila ng kanyang pagsisikap na dumulog sa Diyos, ay hindi siya tinanggap o hindi siya nakatanggap ng anumang tugon mula dito. Para maunawaan natin ang sitwasyon, balikan po natin ang mga naunang pangyayari bago ang chapter na ito. Dahil ang totoo, ang chapter 28 ay resulta lamang ng naunang kabiguan ni Saul sa chapter 15 nang hindi niya sinunod ang utos ni Yahweh na ubusin ang lahat ng mga Amalekita. Sa unang Samuel 15:23 po ay ating mababasa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pagkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Mula noon mga kapatid, nag-iba na ang lahat kay Saul. Ang pabor at gabay ng Diyos ay wala na sa kanya. Sinundan pa ito ng pagpanaw ng propetang si Samuel. Ang pagdating dito sa chapter 28 at pagdating dito sa chapter 28 na ating binasa, ay makikita natin ang malaking pagbabagong nangyari kay Saul simula nang i-withdraw ng Diyos ang pabor sa kanya. Umabot na sa puntong kahit ang pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin ay wala na siyang matanggap na kahit na ano. Inilarawan nito ang isang nasirang relasyon sa Diyos mula sa kung gaano kabigat ang kanyang naging kasalanan sa Diyos. Siya'y napalayo ng husto sa Diyos. Ipinakilala si Saul sa umpisa ng kwento na siya ay walang katulad sa pagiging kapugian at pagiging matangkad. Siya po ay haring pinili ng Diyos para sa bansang Israel. Sa unang Samuel chapter 9 verse 2, he had a son named Saul, who was a choice and handsome young man. There was no one among Israelis as handsome as he, and he was a head taller than any of the other people. Ganun po ang describe kay Saul. Matangkad siya, gwapo, no? At walang katulad niya sa Israel nung siya pinili maging hari ng Israel. Nung siya pinili ng Diyos. Marahil dahil nagkaedad na siya, ay iba na ang hitsura niya ngayon at nabawasan na ang kanyang kapugian. Ngunit sa ibang katangiang pisikal ay nanatili pa rin siyang si Saul na makisig at pinakamatangkad sa Israel. Ngunit sa panloob ay malaki na po ang kanyang ipinagbago. Ang pinagbago ni Saul. Hindi ma-recognize ang paghahari ng Diyos sa kanya sa ngayon.
siya po ay malaki na ang pinagbago. Nagpasya siya na kumilos ng tahasang ng may pagsuway at paglaban sa Diyos. Ngayong umaga mga kapatid, mula sa halimbawa ni Saul, ay titingnan natin ang ilang mga palatandaan ng kawalang takot sa Panginoon. Ano-ano po ang palatandaan ng kawalang takot sa Diyos? Una, hindi na umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Sa unang Samuel 28 verse 3 to 12, patay na noon si Samuel at ipinagluksa siya ng buong Israel. Siya ay inilibing sa Rama, ang kanyang sariling bayan. Pinalayas ng lahat ni Saul ang mga manghuhula at ang mga sumasangguni sa espiritu ng patay. Ang mga Filisteo ay humimpil sa Sunem at sina Saul naman ay sa Gilboa. Nasindak si Saul nang makita ang hukbo ng mga Filisteo at labis siyang nabagabag. Kaya't sumangguni siya kay Yahweh, ngunit wala siyang natamong katugunan kahit sa panaginip, sa Urim o sa pamagitan ng mga propeta. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng sumasangguni sa espiritu ng patay upang siya'y tanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod na mayroong ganong babae sa Endor. Nagbalat kayo si Saul, isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad. Gabi nang dumating sila sa Endor, sinabi niya sa babae, tingnan mo kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mga espiritu ng sino mang sasabihin ko sa iyo. Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang lahat ng mga nanghuhula at sumasangguni sa mga espiritu ng patay? Bakit mo inalagay sa panganib ang aking buhay? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, naririnig ako ni Yahweh, hindi ka parurusahan dahil sa ipagagawa ko sa iyo. Itanong ng babae, kaninong espiritu ang ibig mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya. Nang lumitaw si Samuel, napasigaw ang babae. Sinabi niya, kayo pala si Saul, bakit ninyo ako dinaya? Ang pagkonsulta ni Saul sa babae, sumasangguni sa espiritu mga patay, ay nagpakita niyang kanyang nawalang pag-asa at tiwala sa Diyos. Desperado na si Saul sa mga panahong ito na makahanap ng solusyon kahit na sa anong paraan, kahit na sa masamang paraan, at sa pagkonsulta, maging ito ay pagkonsulta sa espiritu ng patay. Desperado na po siya, at ang mahalaga sa kanya ay makahanap ng mga tutulong sa kanya, kahit sa pamagitan ng dyablo. Ang importa ay makakatulong ito sa kanya. Hindi na mahalaga kay Saul ang paraan at kung sino ang lalapitan niya. Makakuha lang siya ng solusyon sa kanyang problema. Sinabi sa mensahe last Sunday na sa panahon ng krisis sa pagsunod, ay kailangan nating matutunang magtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Kaya kailan po natin masasabing lumalayo na tayo sa Diyos? Kapag ang ating mga pamamaraan at diskarte sa buhay ay taliwas sa itinuturo ng Diyos. Ulitin ko po, kapag ang ating mga pamamaraan at diskarte sa buhay ay taliwas sa itinuturo ng Diyos. Sinabi rin last Sunday na kapag nagkukulang tayo sa pananalig, kahit ang hindi mabuting pamamaraan ay nagiging mabuti sa ating paningin. Kapag nagkulang tayo sa pananalig, kahit ang mga hindi mabubuting pamamaraan ay nagiging mabuti sa ating paningin. Kaya ang kawalan ng tiwala sa Diyos ay maaari ding mauwi sa kawalan ng takot sa Diyos. Nawawala na ang paggalang at pagbibigay ng pitagan sa Diyos. Ang paraang pinili ni Saul ay paraang laban sa Diyos. Nag-alala ng husti si Saul sa magiging kapalaran niya. Pero hindi naman niya inaalala ang kanyang sariling kaugnayan sa Diyos. Si Saul ay tila nainip na sa Diyos. Gaano kaya ito katotoo sa buhay ng marami sa atin? Na kapag walang-wala ka na, kapag kahirap na hirap ka na, kapag lungkot ka na, kapag pagod na pagod ka na, at kapag inip na inip ka na sa pagtugon ng Diyos, ay dumidiskarte ka sa sarili mong paraan. Hiwalay sa paggabay ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Jeremias 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Pero bakit hindi tinugon ng Diyos si Saul? Alam natin ang problema ay wala sa Diyos, mga kapatid.
kundi na kay Saul. Ang problema ay na kay Saul. Sa Kawikaan 28 verse 9, ang taong ayaw sumunod sa kautusan, ang dalangin niya ay hindi pinakikinggan. Sa halip na mag-evaluate ng sarili at magsisi, ang pinairal niya ay ang katigasan ng ulo. Si Saul ay handang kumapit sa patalim, makuha lamang ang kanyang gusto. May mga pagkakataon din sa ating buhay, mga kapatid, na ikaw ay parang wala ng ibang malalapitan. Wala ka ng ibang choice kundi ang kumapit sa patalim. Bakit nga ba ipinagbawal ng Diyos ang mga gawain ito ng okultismo? Una, dahil ito'y kapangyarihan nagmumula sa dyablo. Pangalawa, dahil ang kanilang mga paniniwala, pagpapahalaga, mga pamamaraan ay laban sa tunay na pananampalataya. Tandaan po natin, ang mga gawain ng okultismo, mga occult, ay ito ay kapangyarihan nagmumula sa dyablo. At pangalawa, ang kanilang mga paniniwala, pagpapahalaga, mga pamamaraan ay laban sa tunay na pananampalataya. Tingnan niyo po sa Deuteronomy chapter 18 verse 10. Ang sabi roon, sino man sa iyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag maging manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga patay. Sino mang gumagawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kailangang magpakatapat kayo sa Kanya. Ipinagpauna ng Diyos sa Kanyang bayan na huwag gagawa o makikisa sa anumang gawaing nabanggit sa itaas. Dahil kasusuklaman sila ni Yahweh. Kasusuklaman dahil ang ganitong mga gawain ay kasuklam-suklam kay Yahweh. At yun daw ang dahilan kaya itataboy ng Diyos ang gumagawa ng ganito. Ngayon, bakit itataboy ng Diyos? Dahil sa panganib na mailigaw at madaya ang mga Israelita sa tunay na pananampalataya. Ang anumang uri ng mga ganitong occult practices ay masama at hindi makabubuti sa ating pananampalataya. Mapandaya at inililigaw ang tao hanggang sa puntong talikuran ang tunay na pananampalataya. Hindi lamang ito totoo sa panahon noon, ito'y lalong magiging totoo at kalat na sa ating panahon. Ang pangkukulam, panghuhula, pananawas, magic, pagtawag sa espiritu ng namatay, horoscope, pagkakaroon ng anting-anting, maging ang Halloween celebration, mga kapatid, o ang spirit of the glass. Maging ako ay naglaro nito nung araw, spirit of the glass. Ito at iba pang mga katulad nito, sa anumang anyo ay hindi natin dapat ginagawa. Huwag kang paluloko, kapatid, sa mga ganyang gawain. Sa huli, false hope ang iyong masusumpungan. Sa Diyos na may likha ng lahat at makapangyarihan tayo dapat at higit na umasa o magtiwala. Hindi sa kahit ano paman. Ang Diyos na siya makagagawa ng higit sa kaya nating isipin o unawain. Ang Biblia ay nagbabala na sa mga huling araw, isa ito sa mga palatandaan na mangyayari. Tingnan niyo po sa unang Timoteo chapter 4 verse 1. Unang Timoteo chapter 4 verse 1. Maliwanag ang sabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo. Ang mga taong gumagawa nito at naniniwala dito ay may panganib na tumalikod sa tunay na pananampalataya at umasa na lamang sa ganitong mga kapangyarihan. Malungkot na ang isang dating magiting na lingkod ng Diyos katulad ni Saul ay nagawa rin ng kaaway ng paglalangan at madaya. Ito'y babala sa ating lahat na huwag nating hayaang tuluyang manlamig ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang kaaway ay parang liyong umaaligid at naghahanap ng masisila. Ang utos po ay kailangang
Magpakatapat kayo sa Kanya. Magpakatapat kayo sa Kanya. Huwag nating papayagan ang pag-aalinlangan na makasingit sa ating puso. Huwag nating pagdududahan kahit kaunti ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos. Palaging isipin na kahit ang mga bagay na ipinagbabawal niya ay naroon pa rin ang kanyang pagmamahal. Pangalawang palatandaan ng kawalang takot sa Diyos, hindi na natatakot lumabag sa Diyos. Hindi lingid kay Saul ang kanyang pagpunta sa isang babaeng sumasangguni sa espiritu ng patay ay paglabag sa utos ng Diyos. Lantad naman ang dahilan kung bakit nakaabot si Saul sa ganung desisyon. Mayroon siyang mabigat na suliranin. At kapansin-pansin din ang matinding takot at pagkabahala na meron siya. Sa unang Samuel 28:4-5, ang mga Pilisteo ay humimpir sa Sunem at sina Saul naman ay sa Gilboa. Nasintak si Saul nang makita ang hukbo ng mga Pilisteo at labis siyang nabagabag. Sa King James Version po ang sabi, he was afraid and his heart greatly trembled. Ano ang kanyang matinding ikinatatakot at ikinababahala? Ang paparating na hukbo ng mga Pilisteo. Natatakot siyang matalo sa laban. Natatakot siyang mamatay sa kamay ng mga kaaway. Bilang tao ay normal lamang ang makaramdam ng takot, lalo na sa ganitong sitwasyon, kung saan nakasalalay ang ating buhay. Pero sa isang mananampalataya, sa isang lingkod ng Diyos, ang mabuhay sa takot at pagharian ng takot ay hindi normal o at hindi mabuting kalagayan. Sa ikalawang Timoteo po, chapter 1, verse 2-7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ang takot na mayroon si Saul ay nagpakita ng kanyang kalagayang espiritual. Ipinaalala sa atin last Sunday na huwag nating hayaang ating mga takot ang magdikta ng ating mga gawain. Si Saul ay nagpakita ng kanyang takot dahil para gumawa ng hakbang na taliwas sa kalooban ng Diyos. Higit na mas mahalaga kay Saul kung paano mananalo at makaliligtas sa paparating na mga kalaban kaysa ayusin ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Wala nang puwang sa puso ni Saul ang bigyan ng karangalan at kaluguran ng Diyos. Sa puntong iyon ng buhay ni Saul ay makikita natin na hindi ang Diyos ang mahalaga sa kanya, kundi ang kanyang sariling kapakanaan. Sumubok siyang tumawag sa Diyos, hindi dahil namimiss niya ang makipag-fellowship sa Diyos, kundi dahil sa kanyang makasariling hangarin lamang. Gaano ito katotoo maging sa atin, mga kapatid? Lumalapit tayo sa Diyos at humihingi ng kanyang tulong, ngunit nagpapatuloy naman tayong namumuhay sa pagsuway sa kanyang mga utos. Tinatrato natin minsan ang Diyos, umaaring madalas nga, na parang help center lamang. Nalalapit tayo at tatawag sa Kanya pag meron tayong kailangan. Pero ang Kanyang mga hinihingi naman sa atin ay hindi natin nasusunod. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ganyan, kapatid. Hindi vending machine ang Diyos, mga kapatid. Hindi vending machine. Nalalapit lamang tayo once na may kailangan sa Kanya. At aasa tayong ibibigay agad ng Diyos ang lahat ng ating hinihingi. Hindi po ganoon. Nang hindi tugunin si Saul ng Diyos, ay nagpasiyang subukan, humingi ng tulong sa dyablo. What a dangerous way and deadly move. Ang mga taong walang takot sa Diyos ay gagawin ng anuman ng kanilang maibigan. Ito ang panganib kapag ka naging paulit-ulit at sunod-sunod na ang pagsuway natin sa Diyos. Nagiging makapal ang ating puso. Nawawala na ang kakayahang makaramdam. Nagiging manhid tayo, mga kapatid. Mas may takot si Saul sa tao kaysa sa Diyos. Sa Mateo 10:28, huwag ninyong katatakutan ang pumapatay ng katawan,
ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Yan po ang paalala sa atin sa Mateo 10:28. Ang dami natin minsan kinatatakutan at ipinag-aalala sa buhay na ang kapalit naman ay gumagawa tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Sa takot na mapag-iwanan ng barkada, ay nakikipag-boyfriend, girlfriend, kahit hindi sa mananampalataya. Gayong ang sabi ng Diyos ay, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Sa takot at pangambang tumandang dalaga, ay papato na lamang sa kahit sino. Kahit sinong makita sa daan, pwede na. Sa takot ng kapusin, masayang ang kinikita, ay magtitinda kahit na araw ng pagsamba. Natatakot mawalan ng trabaho, kaya makikisama na lamang kahit sa mga taong mali ang ginagawa. Usong-uso ngayon ang usapin tungkol sa korupsyon. No? Hindi lang yung mga matataas sa gobyerno ang korap, pati mga tao na nakikiayon sa kanilang ginagawa ay korap. Dahil ayaw nating mawalan ng trabaho o ayaw mawalan ng pakinabang na tinatamasa sa mga korap na tao. Sa takot na kapusin o masayang ang kinikita, tapos na po ito. Ang dami nating nilalabag na utos ng Diyos dahil sa marami nating takot at pangamba. Pero ang resulta ay kumikilos tayong parang walang takot sa Diyos. Hindi mo maaring masabi may takot ka sa Diyos kung nabubuhay ka naman sa pagsuway sa Kanyang mga utos. Hindi lamang tayo basta sumusuway sa Diyos, mga kapatid. Nilalapastangan pa natin ang nagbigay ng utos. Sa mga Ngaral 12:13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Katungkulan po nating sundin ang utos ng Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay napapatunayan sa ating pagsunod sa Kanyang mga utos. Kung hindi po natin magawang masunod ang mga utos ng Diyos, ano pang kabuluhan ng pagkapanginoon niya sa atin? Hindi ba't nawawala ng sense ang pagkapanginoon ng Diyos kung hindi rin naman pala ang Kanyang mga gusto ang ating nasusunod? Kapag itinakwil mo ang utos ng Diyos, ay para mo na rin itinakwil ang Diyos. Dahil sa pagsuway, si Saul ay nilayuan ni Yahweh. Nalalayo ang tao sa Diyos sa tuwing siya ay sumusuway. Ang pagsuway ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang totoo, kung tayo bibitawan ng biyaya ng Diyos, ay hindi na po tayo makababalik sa Kanya. Lumalayo ang presensya ng Diyos sa isang taong sumusuway sa Kanya. Kaya't ang taong nasa pagsuway ay nahihirapang makapanalangin ng taimtim. Para bang hindi natin siya maabot. Kaya sa mga taong sumusuway ay ganito po ang karanasan. Parang hindi sila naririnig ng Diyos. Huwag nawang mangyari sa atin ang ganito, mga kapatid. Ngayon pa lamang ay manumbalik na tayo sa Diyos. Pagsisihan naman naging pagsuway at sikaping sundin ang Kanyang mga utos. Ang pangatlong dahilan, palatandaan ng kawalang takot sa Diyos, hindi na natatakot sa konsekwensya. The consequence. Sa unang Samuel 28:9-13, sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayas ni Saul sa Israel ang lahat ng mga manghuhula at mga sumasanggunin sa mga espiritu ng patay? Bakit mo inilalagay sa panganib ang aking buhay? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, naririnig ako ni Yahweh, hindi ka parurusahan dahil sa ipinagagawa ko sa iyo. Itinanong ng babae, kaninong espiritu ang ibig mong tawagin ko? Kay Samuel, sabi niya. Nang lumitaw si Samuel, napasigaw ang babae. Sinabi niya kay Saul, kayo pala si Saul, bakit niyo ako dinaya? Sinabi ni Saul, huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo? Isang multo na lumitaw mula sa lupa, sagot ng babae. Kahit po ang magiging konsekwensya ng kanyang gawain ay hindi na pinansin ni Saul. Ano ang tumatakbo sa isip niya?
Siya ay nagbabakasakali at umaasa na sa pamamagitan ng pagtawag sa espiritu ni Samuel ay makasusumpong siya ng tulong. Gusto ni Saul na mag-survive, ngunit sa dulo ay kapahamakan din ang kanyang kinasadlakan. Sa unang Kronika 10:13-14, nagbayad si Saul ng sariling buhay dahil sa kanyang pagsuway sa utos ni Yahweh. Humingi siya ng payo sa masamang espiritu sa halip na kay Yahweh. Kaya siya ay pinabayaang mapatay. Bunga nito, nalipat kay David na anak ni Jesse ang kaharian. Hindi po ba't ito ang nangyari? Lahat ng meron si Saul ay nawala sa kanya. Walang natira sa kanya kahit ang kanyang sambahayan ay nadamay sa kanyang kalapastanganan sa Diyos. Nagbalat kayo si Saul at gabi nang sila'y pumunta sa babaeng sumasangguni sa patay. Bakit siya nagbalat kayo? Ano ang kanyang iniisip? Bakit siya umalis? Obvious ang sagot para hindi siya makilala at makita. Siya ay nagkunyari. Kadalasan ang magawang masama ay ginagawa ng lihim at sa dilim. Kaya kung yung kasama mo ay madalas na wala paggabi o laging nasa dilim, ay puntahan mo at baka kung anong kababalaghan ang kanyang ginagawa. Baka kung may anong lihim. Huwag nawa nating isipin na ang Diyos ay madadaya natin sa ating mga pagsuway at pagsalangsang sa Kanya. Ang Biblia ay malinaw sa Kanyang babala, aanihin natin ang ating itinanim. Sa Galatia 6:7, huwag kayong padaya, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Walang exempted sa utos na ito. Huwag padaya. Sa ibang salita, huwag mong isipin na maiisahan mo ang Diyos. Dahil ikaw ay Kristiyano na. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng kabutihan. Kung nagtanim ka ng masama, mag-aani ka rin ng kasamaan. Kung nabuhay ka sa patalim, mamamatay ka rin sa patalim. Aanihin natin ang konsekwensya ng ating mga maling pagpasya at ginagawa. Maaari bang gumawa ka ng masama at wala itong idudulot na masama? Kaya pagkatiyakin natin na tayo nagtanim ng mabuting binhi, kung ang ibig nating maani ay mabuti ring bunga ng ating itanim. Ba matulad po tayo kay Saul, pagkatapos sabihin ni Samuel ang kapahamakang naghihintay sa kanya sa unang Samuel 28:20. Ang sabi doon, dahil sa sinabi ni Yahweh, si Saul ay parang nabuwal na tiniban. Bukod dito, siya ay hinang-hina sa pagod at gutom sapagkat maghapot magdamag na hindi tumikim ng pagkain. Ang malungkot pa po, kahit sa puntong ito ay hindi mo makikita kay Saul ang pagsisisi. Mari palang mangyari na dahil sa katigasan ng ating ulo, ay hindi rin natin makita ang totoo nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Sa Isaiah chapter 8:19-20, kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu at sa mga manghuhula, marapat lang na sumangguni ang tao sa kanilang mga Diyos at sa mga patay sa ikagaling ng mga buhay. Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral ng Diyos at ang patutuo. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga iyan. Tayo na rin mismo ang naglalagay sa ating sarili sa ilalim ng sumpa at tiyak na kapahamakan. Ang katigasan ng ulo ang magsusuplong sa ating kapahamakan. May isang tanong, mga kapatid. Ang kausap ba ni Saul ay totoong si Samuel? Nang siya ay sumangguni sa espiritu ng patay? May 3 posibleng sagot. Una ay hindi. Ito'y isang masamang espiritu na nagkunwaring si Samuel. Pangalawa ay hindi rin. Palabas lamang ng babae na nagpakita si Samuel. At pangatlo ay totoong si Samuel, ang kausap ni Saul. Ang reaksyon na nagulat ang babae, pinapalagay ng maraming nag-aaralang Biblia na hindi ito normal. Kung ito ang kanyang gawain,
ang makikita ng espiritu ng patay ay hindi na dapat nakakagulat pa sa kanya. May nagpapalagay na maaring iyon ang unang pagkakataon na makakita siya ng aktual na espiritu ng namatay. Ano man ang totoo tungkol sa background ng babae, ang mga paglarawan at pangungusap ni Samuel ay nagpapatunay na si Samuel talaga ito. Dahil ang Diyos ay sovereign, maaari niyang i-take over at ilagay sa kanyang kontrol ang isang sitwasyon ayon sa kanyang mabuting layunin. Sa madaling sabi, ipinahintulot ng Diyos na magbalik si Samuel sa tanging layunin na ipabatid kay Saul ang hatol ng Diyos sa kanya. Kung minsan, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, kapag kailangang gagawa ang Diyos ng mga pagkilos na taliwas sa normal at natural na galaw ng buhay at kalikasan para magpaabot sa atin ng mahalagang mensahe. Kung minsan, dahil po sa katigasan ng ulo ng tao, kapag kinakailangan ay gumagawa ang Diyos ng mga pagkilos na taliwas sa normal at natural na galaw ng buhay at kalikasan para magpaabot sa atin ng mahalagang mensahe. Ang nabanggit na mga punto ay katangian din ng mga backslider, mga taong hindi kumikilala sa Diyos at namumuhay na sa laman. Wala na bang pag-asa makabalik at magkaroon uli ng maayos na kaugnayan sa Diyos? Wala na po bang pag-asa makabalik at magkaroon ng maayos na kaugnayan sa Diyos ang mga ganitong tao? Ang sagot po ay meron pa. Sa pamagitan ng totoong pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Ngunit may paalaala ang Biblia sa Isaiah 55 verse 6. Ang sabi po roon, hanapin si Yahweh samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang talata ay nagsasabing habang malapit pa ang Diyos ay hanapin natin siya. Nagpapaalala ang talatang ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Nagpapaalala ang panganib ng paglayo ng Diyos at pagmamatigas. Sa application ay nag-aanya ito sa atin ng ganito. Bago po maging huli ang lahat, manumbalik ka ngayon sa Diyos. Darating ang panahon kahit anong lakas ang ating pagsigaw, hindi na rin pakikinggan ang ating mga pagdaing at anumang panalangin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.